demonyo na pumapasok kay Badan. Tinatawagan kita ngayon para patayin kita. Sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa. Sobra na ang kasamaan ninyo. Pati taong unang kasalanan ay ginagambala ninyo. Ngayon, gusto kong malaman, ano ba ang pakay nyo kay Badan, ha? Bakit nyo sinaniban si Badan? Kakausapin mo na kita. So, ibig mong sabihin, kung mapatay kita ngayon, may sasanib pa kay Badan. So ngayon mga mahal kong kapatid, hanapin natin at tatawagin natin itong demonyo na pumapasok kay Badan. So, makiramdam muna tayo sa buong paligid. Itong mga uwak na ito ay mga lagar doon sa Purimo. So, pati ako ay nagmamasid sila. Tatawagin ko ngayon. Bigyan nyo lang ako ng konting oras. Kasi papatayin ko talaga itong isa pa na pumapasok sa katawan ni Badan. Itong prinsipe, alam ko may harapan ako sa pagtapos ko dito. Sana ay bigyan pa ko ng lakas ng ating Diyos Ama. Ito ang malaking problema ko. Itong prinsipe na pumapasok kay Badan. Pero itong isa ngayon, sisiguruhan ko ito na mapatay ko ito ngayon. So ramdam ko ang kanyang kasamaan. Sobra itong ginawa nila kay Badan. Walang kasalanan si Badan sa kanila, pero sinasaniban nilang katawan ng Badan. Kaya ngayon, tatawagin ko ang kanyang kasamaan para mapatay natin to. Demonyo
na pumapasok kay Badan. Tinatawagan kita ngayon para patayin kita. Sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa. Sobra na ang kasamaan ninyo. Pati taong walang kasalanan ay ginagambala ninyo. Kaya ngayon, ikaw na demonyo na pumapasok kay Badan. Tinatawag kita. Sobra na kayo. Alam ko, nasa likuran lang kita ngayon. Kaya kung ako sa'yo, kung talagang demonyo ka talaga, kung talagang matapang ka, harapin mo ako ngayon. Tanong ko sa mga mahal kong kapatid. Halika ito! Umatapang ka! Yan ang sinasabi ko. Ako ba eh, nahamon mo talaga? Alam ko naman na malakas kayo. Alam ko na may kalakasan ka pero hindi kita atrasan. Walang mananaig na kasamaan sa kabutihan. Hindi mo ako kilala, ha? Mabuti, napakita ka sa akin. Hindi mo ako kilala, ha? Ako ang nagtasanip kay Badan. Ngayon, kung gusto kong malaman, ano ba ang pakay nyo kay Badan, ha? Bakit nyo sinaniban si Badan? Kakausapin muna kita para malaman ko kung ano yung matapang ka talaga. Kung mamatay mo ako, meron pa magsanip kay Badan. So, ibig mong sabihin, kung mapatay kita ngayon, may sasanib ba kay Badan? Oo. Eh, kung sabihin ko sa iyo na alam ko na yan. Alam ko, meron ko yung prinsipe. Ha? Ang gusto kong malaman, bakit nyo ginagambala si Badan? Ha? Dahil ba sa kademonyuhan ninyo? Wala na kayong magawa? Kala mo, malit lang kami. Marami kami dito. Alam ko na marami kayo. 50 kayo na pinadala dito sa mundo. Pero hindi mo ba alam na yung iba mong kasama napatay ko na? Meron. Ngayon, kakausapin kita. Papapatayin kita. Ako, papatayin mo ako? Baliwala sa akin yung mga orasyon mo pero sige lang, malalaman natin yan. Kung talagang matapang ka. Hindi, relax lang muna. Mag-usap muna tayo, ha? Kasi gusto kong alamin kung ano talaga ang pakay ninyo kay Badan. Kung bakit yung sinasaniban si Badan. Huwag ka na pa. Paliwanag. Hindi, lalapit lang ako sa ng konti. Ha? Alam ko na malakas ka. Ramdam ko ang lakas mo. Hindi tayo kaibigan. Hindi talaga tayo magkaibigan. Kasi nasa kadiliman ka. Ano, hampasin mo ko yung tungkod mo? Ha? Ngayon, sabihin mo sa akin. Ipaliwanag mo sa akin kung ano talaga ang pakay ninyo. Kaya ba doon? Ha? Bakit nyo? Hilom! Wala akong karapatan na magtanong sa'yo? Sino ka ba? Sige. Kung gusto mo kong labanan, ilabas mo ang buong lakas mo sa akin. Sige. Para malaman natin. Alam ko na malakas ka. Alam mo naman pala eh. Kaya kitang papatayin. Subukan mo. Ilabas mo nga yung lakas mo. Subukan natin. Kung malakas ka.
Ano, ba't ka tumalikod sa akin? Last na tanong ko to sa'yo, last ha. Isang tanong, isang sagot. Ano ang purpose nyo? Bakit nyo ginambala si Badan? Tumawa ka lang ha. Kung patikimin kita ng orasyon ko ngayon. Kung kaya mo. Malakas ka pala talaga. Sa ngalan ng aming Diyos Ama, ibigay sa akin ang totoo mong lakas. Lakas ka? Huwag ka mag-alala. Hindi pa kita tutuloy. Pero ngayon, kukunin ko muna ang malakas na. Sinasabi ko na sa iyo, hindi lang ako nag-iisa. May kakampi ako sa itaas. Kaya kung ako sa iyo, huwag mo na akong subukan. Alam ko na malakas ka. Ang tungkod mo? Bakit nyo ginambala si Badan? Ha? Huwag kang pakiliwanag dyan. Bakit nyo ginambala si Badan? Ha? Ano ang pakay nyo kay Badan? Bakit nyo sa sinaliban? Bakit kayo pumasok sa katawan ni Badan? Ha? Malas mo lang kasi ako nakalaban mo. At yung prinsipyo ninyo, hindi magtatagal. Napapatayan namin ni Badan yan. Ngayon, pahirapan kita. Alam ko may buhay ka pa. May buhay ka pa. Hindi pa ka napapatay eh. Ayun, sisiguraduhin ko. Prinsipe! Prinsipe. So, paiba-iba ang busis mo. Ha? Ganyan talaga ang mga demonyo, mga mahalong kapatid. Paiba-iba ang busis. Prinsipe! Sa ngalan ng Diyos Ama, ibigay mo sa akin ang buong mong lakas para tapusin ang demonyo na sumasanib sa kasamahan ni Jigo na si Badan. Ibigay mo sa akin, Diyos Ama. Hindi ko na dapat sunugin yan. Kasi ang binigay kong kapangyarihan ay galing sa ating Diyos Ama. Wala nang pag-asa mabuhay yan. Kanina, nasunog ko na ang iba. Pero dahil ang lakas natin ginamit mo ay galing sa ating Diyos Ama, hindi na kailangan sunugin yan. Ngayon, napatayan na natin yung isa sa pumapasok sa katawan ni Badan. Hindi ko na dapat sunugin yan. Sobrang lakas ang binigay sa akin ng kapangyarihan. Binigyan ako para mapatay lang talaga yung demonyo na yun na pumapasok kay Badan. Pero mayroon pang isa, yung sinasabi lang prinsipe nila.
Ramdam ko ang kanyang lakas. Yung sinasabi ko sa inyo na magpadala pa ng isang anghel dito. Yung anghel ni Simo X41. Alam ko, malaki din may tulong niya sa mga demonyo nito ngayon. Kung nagkamali man si Jigo kahapon, hindi niya napatay kahit isa man lang sa pumapasok kay Badan. Ngayon, napatay ko na yung isa. Yung prinsipal na lang ang naiwan. Makiramdam muna tayo sa area. Ang totoo mga mahalong kapatid, ay hindi na sana ako nababagay sa mundong ito. Kasi yung aking trabaho ay nasa langit na talaga sana. Napakasarap ng buhay sa langit. Walang problema. Wala lahat. Walang sakit. Napakasarap sa langit. Wala ka ng problema doon. Walang gutom. Pero ngayon dahil sa isang misyon at dahil ako ang anghel ni Jigo, ay tinatanggap ko ang aking misyon dito sa mundo. Itong mundo na ito ay punong-puno ng kasalanan. Kaya tawagin natin ang ating Diyos. Kasi wala tayong ibang pupuntahan kundi siya lang. Lahat ng tao dito ay mamamatay. At walang ibang pupuntahan kundi ang ating Diyos lamang. Minsan iniisip ko mga kapatid kung bakit ako ang napili para ipadala dito sa mundo. Pero para sa akin ay malugod ko yung tinatanggap. Kasi ako ang anghel ni Jigo. At nung narinig ko ang bulong ng ating Diyos Ama sa akin na magpadala pa siya ng isang anghel dito para kay Simo. So medyo gumaan yung aking pakiramdam bilang nandito ako sa mundo na ito. Kasi kahit ako ay ang anghel, nakaramdam ako ng pagod dito. Kasi nga, nasa mundo ako ng mga tao ngayon. Nasa mundo ako ng material. Kasi yung mundo ko, mga mahal kong kapatid, ay espiritual na. Kaya hindi talaga maiwasan na manghihina ako dito. Kaya nga kailangan ko ng alay para bumalik ang lakas ko. Nung nalayan ako ni Jigo, sobrang saya ko. Kasi yun ang dahilan kung bakit tagamot ko si Bibi Rins, si Bibi James.
at naibalik ko kanyang paa na parang walang nangyari. At si Jigo, naibalik ko rin yung kanyang buong lakas. At binigyan ko mga siya kahapon ng kapangyarihan para lang makapag-alay. Alam ko may kalaban pa dito. Pero ang importante, mga mahal kong kapatid, ay napatay ko na yung isa pang sumasanib kay Badam. Minsan iniisip ko na babalik ako sa itaas. Pero dahil sobrang dami pa ng kasamaan dito sa mundo, kaya pinipilit ko talaga na hindi mo nakaakyat. Kasi walang ibang makapag-akyat sa akin sa langit kung hindi yung ating Diyos lamang. Gustuhin ko man na umakyat doon, hindi ko yan magagawa. Basta ito lang sasabihin ko sa inyo. Darating talagang panahon, oras na manghina ako. Dahil sa mga orasyon na bibitawan ko dito. Gaya kanina, sinunog ko sa pamagitan ng aking orasyon. Hindi basta-bastang orasyon yon. Napakalakas na orasyon yon. Orasyon kung tawagin sa inyo dito. Puro sa langit. Kapangyarihan yan. Sa kabutihan. Wala nang masasaya pa kapag tayo ay makatira sa langit. Maliwanag ang lahat. Walang problema, walang sakit, walang gutom, walang pawis, pati pawis wala doon. Kasi yung sa langit ay ano lang ba, walang init, walang ginaw, yung sakto lang. Ang lahat ay nagdadasal. Kasi yun lang ang pagkain doon. Hindi katulad dito sa mundo nyo na kumakain kayo ng kung ano-ano, kanin, kung ano-ano. Doon wala. Parang kumakain ka na ng hangin. Walang gutom nga eh. Wala nang gutom. Walang problema. Pasensya kayo mga malong kapatid kasi medyo mataas na naman yung nasabi ko sa inyo. So 2 araw akong nawala kasi nga nanghihina tayo. So buti nakarecover pa yung lakas ko kahit walang alay. Dahil dun sa pagbuhay ko, sa pagbalik ko sa busis ni Baby James at sa paa ni Jigo at sa paa ni Baby James. Binalik ko sa normal ang lahat na parang walang nangyari. So yan, napahaba talaga yung aking pagsalita.